At ito din mga ka-phantom, yung pinakamalaga dito, itong part nitong rubber na to, kasi kapag walang walang grasa, yung mangyayari kasi dito, mag-stack up yung brake natin. So kung na-experience nyo na sa motor nyo, nag-brake kayo ngayon, hindi na bumabalik. Ito yung rason kung bakit hindi siya bumabalik. Ito yung pitch bike, ito yung stock. Kapag pinaglapat natin silang dalawa, so ito yung technique dito, kailangan mo siyang ipasok muna. So kapag naipasok mo siya, papaikutin mo lang. So ngayon mga ka-phantom, ito na yung natin. Ini-next naman natin. Natapos na natin yung likod. Ito naman yung tatanggalin natin sa kanya. Madali lang palitan nito, pero linisan muna natin ito pagkatapos nating palitan ng brake pad. So i-check natin yung kanyang brake pad. Ito. Sobrang dumi. Ito, sobrang medyo manipis na rin. So dito naman, ito yung kanyang lock. Ito. Bali, ito kasi bubunutin lang natin itong dalawang pin dito. So ito yung isang lock, natanggalan natin. And then sunod natin itong isa. Hilain natin to. Ito. So kapag naila natin yan, pwede na natin itong hugutin. Ito. Hilain nyo na lang ng vice. Ayan. Mas madali kasing palitan nitong front brake compared dito sa rear brake. Ayan manipis na siya. Talagang palitin na din. Pero pwede pa naman tong gamitin. Yun nga lang, mas magandang palitan natin sila ng sabay. Ito kasi yung tinatawag nilang organic. Ito yung stock. Wala naman ako naging problema dito sa stock. Yun nga lang talaga, syempre pupunta na talaga yung time na kailangan nating magpalit. Kung i-compare natin itong rear na brake pad, ito mas manipis siya. Kukunin natin ngayon yung ipapalit natin. Check natin kung yung nila, pagkakaiba nila. Ito yung pitch bike, ito yung stock. Kapag pinaglapat natin silang dalawa, tignan natin yung difference nila. Siguro nung bago tong stock natin, ganito din to kakapal. Pero syempre kaka-brake natin, napuputput siya. Ayan. Yung pagdating dito sa kanilang frame, parehas naman na ito parehas naman na durable. Yun nga lang yung kulay nitong pitch bike, siya, rose gold yung kulay niya. Ito yung ating stock. Ayan So mayroong number dito. Ito yung nagpapatunay siguro na parang code niya kapag bibili ka. Linisin muna natin ito. Katulad ng ginawa natin dun sa likod. Kailangan nating linisin. Tanggalin natin to. So ito yung kailangan na nating linisin. Buga natin ng Extreme 1. Ito, lalagyan na natin siya ng grasa. Kasi ito yung magpapadulas sa kanya kapag lalabas yung mismong piston. Ito, napalubog na natin lahat. Mahirap mapalubog yung niya. Piston niya, kailangan i-timing mo siya para maitulak mo siya. Well, ito, tanggalin muna natin tong nasa loob niya. Then, kukuskusin natin tong itong part na to kasi madumi. So yun, okay na, malinis na siya.
So, hindi naman natin masyadong hindi naman tayo masyadong expert sa pag may mekaniko. Ito base lang talaga sa sa natin, sa lakas ng loob natin. Kasi 'di ba, hindi mo naman matututunan 'to kapag hindi ka nagkamali. So dito, lalagyan natin ng grasa. Ihanap lang natin kasi medyo mahirap siyang lagyan. Madami pa namang nakalagay dun sa loob, kaso nga lang maglagay tayo ng bago para kapag ka pumasok, ayan, kahit konti lang yung ilagay natin kasi okay pa naman, madami pa naman yung nasa loob. At ito din mga ka-phantom, yung pinakamalaga dito, itong part nitong rubber na to, kasi kapag walang walang grasa, yung mangyayari kasi dito, mag-stack up yung brake natin. So kung na-experience nyo na sa motor nyo, nag-brake kayo ngayon, hindi na bumabalik. Ito yung rason kung bakit hindi siya bumabalik. Ayun, no, malinis na. Ayan, no, okay siya. Mas maganda nga yung gagawa sa mga ganitong pagpapalit ng ng brake pad o sa coolant, lahat yan. Kasi kapag ikaw yung gagawa, talagang malinis. At saka kung masira mo man, hindi masakit sa loob mo na ikaw lang yung dahil sa'yo, ikaw lang din yung nakasira anong bagay na yun. Actually yung motor natin, simula nung nabili to, hindi natin pinagawa sa sa ibang mekaniko or kaya pina-open. Actually itong motor natin, hindi pa natin napapa-tune up to hanggang ngayon. Tsaka hindi naman natin kailangan i-tune up yan unless maingay na or kaya may ibang nararamdaman na kayo sa motor nyo. So yun, nailagay na natin siya. So dapat makita nyo dito, nakalapat din siya. Kapag nilagay natin yung brake pad, dito natin makikita na madali lang siyang ilagay. So unahin natin yung isang nasa loob. Ito yung ilalagay natin dito. Lagyan natin ng konting grasa tong loob. So ito, yung technique dito, kailangan mo siyang ipasok muna. So kapag naipasok mo siya, papaikutin mo lang. Ayan. Kapag napaikot mo na siya, itutok mo lang siya dito sa butas. And then, ipasok mo yung lock. Ilalagay na natin. Ganito yung tamang paglalagay. Ito. Sa taas. Ayan. So, naipasok na. So ngayon yung lock, yun, pasok na pasok. Yun, okay na siya. So nilagay natin ng tama. Ito, check na natin. Ibabalik na natin ngayon yung kanyang lock. Ito, magagawa nyo to kapag kompleto yung tools nyo. 12 lang naman yung kailangan mo dito, tsaka plies or long nose. Pwede mong gawin. Kung kung gusto mo lang maglinis, bumili ka ng brake cleaner. Or kahit sabon, pwede mong gamitin yung Joy dishwashing liquid, pwede mong gamitin dito. Ito kasi ginawa ko lang tong ginamit ko lang kasi tong Extreme 1 kasi dalawa yung pinalitan ko. Mas magiging matagal kasi kapag yung Joy, pero kung gusto nyong makatipid, yun talaga. So ayun, napakadaling magpalit ng brake pad. So yun mga ka-phantom, natapos na natin yung pagpapalit natin ng brake pad. So kung makikita nyo kanina, yung ginawa natin, napakasimple lang. Kaya kung gusto nyong gawin yung yung ganitong DIY,
dapat kompleto kayo ng gamit. At lagi kayong gagamit ng itong close wrench. Kasi kapag yung open kasi, mahirap na kasi syempre, yun nga kapag nabilog yung mismong bolt niya, mahirap nating mahigpitan. At saka inuulit ko mga ka-Phantom, yung brake pad ng ng Sniper 155 na standard, same sila ng pang MIUI 125 at yung Sniper 150. Ayun, magkakaparehas lang sila, kahit likod or harap yung papalitan nyo, same sila ng size. So ito mga ka-Phantom, i-observe natin yung pinalit nating brake pad, kung talagang totoo ba yung mga sinabi nila sa reviews or yung mga nag-recommend dito sa ceramic na pitch bike, itong mismong brake pad na to. So lagi ko yung i-update. So ito kasing itong nilagay natin ngayon na brake pad, hindi pa natin ngayon mararamdaman yung kapit niyan. Siyempre kailangan nating i-break in muna. So mamaya itetest natin yan. Then gagawa tayo ng review dito sa natin. Then every month or kahit ilang months mag-update ako sa inyo kung okay pa ba yung ating ceramic na pitch bike. Kasi mga ka-Phantom, sa buong Sniper na nakita ko na nagpalit ng brake pad, hindi sila gumamit ng ganito. Yung ginamit nila, yun yung stock o yung tinatawag nilang organic na brake pad, yung ganito mostly yung mga nilalagay nila, yung stock lang. Pero yung nilagay natin dito sa motor natin, yun yung ceramic na, kaya mas maganda yung performance nito. At saka kung pagdating kasi sa mga matakbuhan, lalong lalo na kapag nakamax yung takbo mo nasa 120, kasi ako aminin ko, hindi ko kayang hindi magpatakbo ng mabilis, lalong lalo na kapag nagbabiyahe tayo. Yun yung ko. Tsaka soon, yung ating motor i-upgrade natin ng super stock. So magpapalit tayo ng cams, valve spring. So yung pwede nating palitan sa kanya, yun yung papalitan lang natin. So hindi ko naman isasagad yung setup nito. Bali magdadagdag lang tayo ng power, kahit konti lang, para kapag may mga gusto tayong makalaro sa daan, pwede natin silang sabayan. So ayun, kung may natutunan ka sa aking video for today, sana mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, at tuloy pa rin akong mag-upload ng mga tutorial natin about dito sa ating Sniper 155. So ayun mga ka-Phantom, ingat and God bless sa inyong lahat.